Ano kaya ang tunay na pakiramdam ng mga mangingisda sa laot? Yung hirap, pagod at sakripisyong dinaranas nila para maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Samahan niyo ako, subukan natin maranasan lahat yan. At di lang yun, gagawin natin yun sa isang tournament. Wala nang gusto mo makuha dyan. Yan, first place. Yan ang pinakamalaki. Ito natin oh. Ay, picture pa lang mukhang panalo na eh. Tatlo agad na huli. Oo, natatakot yan kasi malaki yung hook. Oy, hook ito. Lamang. So yun, dumiretso na kami sa laot. Pero napansin ko yung mga kasama ko, ba't nagtatanggal ng tsinelas? Eh ako yung sa bahay ko lang ginagawa yun eh. Pagpapasok sa bahay, nagtatanggal ng tsinelas eh. Masyado magagalang tong mga ito sa laot ha. Yun, G, akaw. Ayun po ito, ligot mo eh. Game, biyahe muna at hahanap ng spot. Oh, ito nga pala yung gagamitin naming fishing rod. Pang tournament to pre. Yung pain namin, ipon. Pero syempre, balatan muna natin yan. Eh, paano naman kakainin ng isda kung may balot pa? Wala nga silang kamay, di ba? May iba't ibang kategory pala yung tournament mga pre. Una, pabigatan ng huli. Kung sino ang mas mabigat ng nahuli ay siya ang reyna, hari ng dagat. At yung isa, pinakakakaibang species. Kung makakuha ka ng isdang mukhang hindi pa nadodocument sa science, automatic, pwede yun. Ilang years ka na boss nag-fishing? 13 years na po. Uy, grabe naman. Yeah, tagal na nga. Naghintay kami at naghintay. Parang hinihintay mo yung crush mong mag-reply. Hanggang sa biglang, ay pare, higit naman. Oy! Dito, pakita mo dito. First, First fish on? Nice. Nice. Ang tawag dito. Ang tawag dyan? Ikaw. Wala pa akong huli Gusto ko rin may experience yung nakahuli ng isda. Nabalatan ko naman yung hipon. Pero syempre, hindi ako sumuko. Patience is the key. Sa buhay, ganyan din. Hindi porke wala kang nahuli ngayon, ibig sabihin, titigil ka na. Kaya kapit lang, tiwala lang. Hey. Bilhin pa nga 5K. 5 yaw. Ang bigat niya. Corals lang pala eh. Ang bigat kasi, akala ko biggest catch ko na. Pero di ako sumuko. Kaya eto ang nangyari. Mula nun, sunod-sunod na yung huli namin. Grabe. Tuwang-tuwa kami, lalo na yung tropa ko. Ang ganda nung nahuli niya. Iba't ibang klase ng species ang nakikita namin at nahuhuli. Ano pilit? That's it. Okay. Sobrang saya at gulo. As in super califragilistic expialidosus ang experience. Pero sa kabila nun, di may tatangging mahirap ang trabaho ng isang mangingisda. Sa ilalim ng matinding init ng araw, sa gitna ng walang kasiguraduhan sa bawat huli, patuloy silang sumasalubong sa hamon ng dagat. Minsan, sa laot na rin sila kumakain, nilalabanan ng gutom, pagod at takot dahil sa bawat hampas ng alon at bawat buhos ng ulan, isang pangarap ang kanilang pinanghahawakan, ang maitaguyod ang pamilya,
ang mabuhay sa kabila ng unos. Ito pala yung isdang butete. Lagi kaming nakakahuli niyan. Kaya lang binabalik namin kasi lason daw yan, di nakakain eh. Kaya binabalik na lang namin. Kaya lang, perwisyo eh, kinakain yung mga pain namin eh. Bakit ba? Ano ba? Inaano ka pa niyan? Eh, parusahan mo. Ayos na, balik mo na yan. Bigyan mo na ng leksyon. Kaso din. Low cargo. Di ko pala nabanggit, 6 AM to 3 PM lang pala yung tournament. Kaya sa loob ng oras na yon, dapat makahuli ka na ng mabigat o kakaibang species. So yun, alas 3 na at kailangan nang bumalik sa Pampang. Pero itong kasabayan namin contestant ay parang nakikipag-drag race. I-racing ang pinunta. Ay sabi ko doon sa bangkero, sige, huwag kang magpapatalo. Baka isipin yan, mga mahihina tayo. Ayun, binalisan. Panis daw eh. Isa-isa nang nagbabalikan ang mga kalahok at kami rin at medyo nakakapagod. Ito naman ngayon, naabutan natin yung kategory na kakaibang isda. Unique catch. Yan. Yan ang mga nahuli at mga na-entry. Ay, hindi na namin naipasok yung amin eh. Panalo sana yun. Yung nahuli ng tropa ko, yan. Iba't iba. May, yun, parang laruan pa oh. Parang laruan siya. Ito, gumigiling oh. Anligiling. Kagaling gumiling eh ano. Parang nahiya, tumigil. Sorry. Comment nyo kung anong klaseng isda yan, kung alam nyo. Ito naman, yung unang kategory, yung heaviest catch. Siyempre, pasok namin din yung nahuli ng tropa namin. Point 45, sir. Point 45. Di sa amin yan, dun yan sa kalaban. From 7 leg anglers, point 43 kay Sir Mark. Di rin sa amin yon, sa kalaban din yun. Ay, tinanong ko kung ang tingin niyang timbang nung amin. Point 55. Point 45 kay Sir Alan ng Tayabas. Ito, ang sa amin. Shem. Kay Shem, sir. From Colmar Anglers. Sige lang, sir. Timbangin natin yan. Oh, parang malaki to. Sige lang. Ang hahabulin natin yung point 48. Tama po mo? 58. 48. 48. Alright! Point 43 kay sir. Okay lang ba sa'yo, sir? Point 43. Okay. Colmar Anglers, point 43. Wala na po ba? Ayun, talo. Pero sa huli, kahit hindi kami nanalo sa tournament, ang tunay na premyo ay yung mga natutunan ko sa karanasang to. Naranasan ko kung gaano kahirap at kabusisi ang buhay ng isang mangingisda mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagbalik sa Pampang, kasama ang pagod, kaba at lungkot kapag walang huli. Pero higit sa lahat, nakita ko ang tapang, tiyaga at disiplina ng ating mga magigiting na mangingisda. Hindi lang pala sila nangingisda, sila ay lumalaban araw-araw para sa pamilya at pangarap. Kaya kahit natalo kami sa paligsahan, panalo pa rin sa karanasan.